Magandang araw po sa iyo, Kuya Dax. Ako nga po pala si Eman, short for Emmanuel. 28 years old at Tubong, Laguna. Hindi po talaga ako sanay magsulat, lalo na at ganito ka-personal, kaya sana favor lang na pakiayos na lang po nitong sulat ko. Magsisimula ang kwento ko nang tawagan ako ng kumpare ni Mang Hector. Wala pa akong stable na trabaho ng mga panahong ito kasi hindi naman po ako nakagraduate ng kahit anong kurso. Kaya parakit-rakit lang talaga ako. Pag-alaga ng baboy, nagdadrive ng mga dinideliver na prutas, nagbebenta ng mga pwedeng pagkakitaan. Isang araw nga ay may tumawag sa akin na ang sabi ay may naghahanap daw ng family driver. Isang matandang lalaking mayaman. Nirekomenda ako kasi kilala naman daw akong hardworking at mapagkakatiwalaan. Masaya naman ako kasi ako ang nai-recommend. Sa wakas ay magkakaroon na ako ng maayos na trabaho. Dagdag pa ng nag-recommend sa akin, malaki raw ang pasahod. Wala naman akong inaksayang oras. Inayos ko lahat ng mga dokumentong kailangan at agad na lumuwas ng Maynila. At pagdating ko nga sa bahay nila Mang Hector sa isang private subdivision, ang matandang lalaki na ngailangan daw ng family driver na sa tingin ko ay nasa edad 70 na. Maputi na mga buhok niya, payat at may hawak na tungkod, pero mukhang mayaman talaga ang postura niya. Pero sa totoo lang po, Kuya Dax, hindi talaga siyang umagaw ng pansin ko. Ang nagbukas sa akin ng pinto na nalaman kong ang pangalan ay Lia. Bata pa siya. Siguro mga kasing edad ko lang yon. Nasa mid-20s. Maamo mukha. Maganda ang tindig. Parang artista. Pero kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata niya. Naging maayos naman ang trabaho ko bilang driver. Pinagbutihan ko kasi para sa akin. Ito na ang pagkakataon ko makaipon. Pero habang tumatagal, napapansin kong madalas akong pinaiiwan sa bahay. Tipong aalis si Mang Hector, tapos iiwan kami ni Lia. Minsan naman baliktad. Aalis si Lia at sasabihin ni Mang Hector na ipagmaneho ko at sundin kong saan man gustong pumunta. Noong una'y wala naman akong iniisip na kung ano. Pero habang tumatagal, sumasagi sa isip ko na ano ba to? Sinusubukan ba ako ni Mang Hector? Hanggang sa isang gabi nga, tinawag ako ni Mang Hector sa terrace. Naabutan ko siyang naglalagay ng mamahaling alak sa baso. Pagdating ko sa harapan niya, pinaupo niya muna ako sa katapat na upuan at nagtigis ng alak sa isa pang baso na nakahanda na sa mesa. Eman, matanong ko lang ha. Ilang taon ka na nga ba? Tanong niya sa akin. 28 po, sir. Sagot ko naman sa kanya sa mababang boses. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May hihingi na akong pabor sa'yo. Gusto kong ibigay mo kay Lia ang hindi ko na kayang ibigay sa kanya. Hindi kagad nag-sink in sa utak ko ang ibig niyang sabihin. Pero pagkatapos ng tanong na iyon, may kinuha siyang isang envelope sa bulsa niya. May laman itong makapal na pera at isang handwritten note ng mga kondisyon niya. Ibigay ko daw kay Leia ang pangangailangan nito na hindi na niya maibigay. Pero may isang catch. Manonood siya habang ginagawa namin iyon. Hindi ko naman po kagad tinanggap ang proposal ni Mang Hector. Hindi niya ako pinilit pero binigyan niya ako ng 24 oras para pag-isipan iyon. Pero dahil na rin siguro sa kagustuhan kong makaipon ng malaking halaga, sa huli ay tinanggap ko ang offer niya. Nang tinanggap ko na ang envelope at pumayag sa kasunduan, alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Buo na ang loob ko. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ang magiging reaksyon ni Lia. Lunes ng gabi, pinatawag ako ni Mang Hector. Tahimik lang ang bahay. Walang masyadong ilaw.
Lampshade lang sa may gilid ng kwarto ang bukas. Nasa guest room na ako ng mga oras na yon. Doon daw magaganap ang pinagkasunduan namin. Sa lamisita sa gilid ng kama, may bote ng red wine, 2 baso, at maliit na platong may slice na cheese. Malinaw na pinagandaan nila ito. Ilang minuto pa lang akong nakaupo sa sofa sa loob ng kwarto nang bumukas ang pinto at pumasok doon si Leah. Tahimik lang siya. Tuloy-tuloy lang siyang pumasok at naupo sa gilid ng kama. Sumunod naman si Mang Hector. Nakaupo siya sa isang silyang may sandalan sa dulo ng kwarto. Tahimik lang siya. Walang iniutos. Basta't tumango lang daw siya. Hudyat na simulan ko na ang mga plano. Kuya Dax, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ito kagaya ng ibang babae na niligawan ko. Kakaibang sitwasyon ito. Bago ang lahat. Para akong nasa isang pelikula at may direktor na nanonood sa paligid. Lumapit ako kay Leah. Umupo ako sa tabi niya sa kama. Naramdaman ko kagad ang kabog ng dibdib niya. Ramdam mo sa katawan niya na hindi ito normal sa kanya. Hindi siya sanay. Hindi siya komportable. Okay ka lang ba? Ayos lang ba sa'yong gagawin natin to? Pabulong na tanong ko sa kanya. Tumango lang siya pero hindi siya tumingin sa akin. Hinawakan kong kamay niya gamit ang likod ng daliri ko. Hinaplos ko ang braso niya dahan-dahan. Gusto kong maramdaman niyang may respeto pa rin ako sa kanya sa kabila ng mga pangyayaring iyon. At nang matapos na ang lahat, hinalikan ko si Leah sa noo. Binalot ko siya ng kumot. Tumayo ako at nagayos. Si Mang Hector naman ay nilapitan ako. Salamat, Eman. Sabi niya. Tapos tumalikod at lumabas ng kwarto. Hiniwan niya kaming dalawa. Akala ko nung una trabaho lang to. Gagawin mo tapos alis tapos babayaran ka. Pero hindi ko inaasahan na yung isang gabi na yon maulit. Minsan, 1 beses 1 linggo. Minsan naman, 2 beses. Minsan kahit wala si Mang Hector, nagkakaroon ng dahilan si Leah para lumapit sa akin. At unti-unti nga ay, hindi na lang katawan ang ibinibigay namin sa isa't isa. Isang hapon habang naglilinis ako ng sasakyan, lumapit si Leah na may bitbit na 1 baso ng juice. Nakasando lang siya at shorts. Pero sa simpleng ayos niyang iyon, ang ganda pa rin niyang pagmasdan. Nilapitan niya ako at inabot sa akin ang 1 baso ng pineapple juice. Ang init ng panahon na, no? Palamig ka muna, oh. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahihiya sa kanya. Kasi dati naman, walang ganyang eksena. Pero ngayon, parang nagiging sweet siya sa akin. Nakakaya naman po. Pero maraming salamat po dito. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Ano ka ba naman, Eman? Sa kabila naman nangyari sa atin, yan pa bang itatawag mo sa akin? Leah na lang. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Kinuha ko ang baso sa kanya at sa halip na baso lang ang mahawakan ko, nahawakan ko rin ang buong kamay niya. Saglit lang iyon, pero parang may kuryenteng gumapang. Yung tipong hindi mo maipaliwanag pero ramdam ng buong sistema mo. Nagkatinginan kami saglit, tapos sabay kaming umiwas. Simula nga nun, naging napapadalas na ang paglapit niya sa akin. Minsan nagpapahanap ng gamit, minsan nagpapabuhat ng mga kung ano-ano sa kwarto niya. Pero sa mga pagkakataong iyon, palaging may hawak, may tingin, may tahimik na usapan gamit lang ang mga mata namin. Gabi iyon ng Miyerkules, tumawag si Mang Hector. Gusto daw niyang maulit yung gabi. Dahil na rin siguro nasanay na ako, naging casual na lang ang sagot ko na parang pagkuha lang ng tubig ang hinihingi niya sa akin. Pagpasok ko sa kwarto,
nandun na ulit si Leah. Nakaupo na siya sa kama, naka-nightgown. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hawak ko ang kamay niya habang hinahaplos ko ang balikat niya. Maraming salamat, Eman, ha? Bulong niya. Hindi ko alam kung para saan ba ang salamat na iyon. Pero sa halik niya, sa haplos niya, sa paraan ng pagyakap niya sa katawan ko, ramdam kong hindi lang katawan ang hinahanap niya. Kailangan niya ng taong magpaparamdam sa kanya na isa siyang babae na mahalaga siya. Biyernes ng gabi, katatapos lang naming maghapunan. Naiwan kaming dalawa ni Mang Hector sa dining table. Tumikim siya. Tiningnan ako ng diretsyo. Eman, pwede bang doon tayo mag-usap sa terrace? Tumayo ako at sumunod sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang tanging dinig ko lang ay kabog ng dibdib ko. Nang nasa terrace na kami, umupo siya sa rattan chair. Ako naman ay nakatayo lang sa harap niya. Matanda na ako, Eman. Alam kong may mga bagay na akong hindi kayang ibigay kay Leah bilang asawa niya. Pero Eman, may isang bagay akong gustong malaman at gusto kong magsabi ka ng totoo. Nagkakagusto ka na ba sa asawa ko? Or should I say, mahal mo na ba siya? Tanong niya sa malumanay na boses. Sumandal siya sa upuan niya. Iniwas sa mga tingin sa akin. Tumingala sa langit. Yung tingin na para bang naghihintay ng isang malakas na ulan. Natahimik ka. Ibig bang sabihin niya na yun, tama ako? Alam mo, Eman, akala ko kaya ko. Akala ko kapag nakita kong masaya si Leah, magiging masaya na rin ako. Pero huwag ka mag-alala, hindi ako galit sa'yo o kay Leah. Pero masakit pala dahil kahit setup lang ang lahat, hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Kaya nga natin nabuo ang setup na ito, di ba? Kasi gusto ko siyang mapasaya. Gusto kong ibigay sa kanya ang isang bagay na hindi ko na kayang ibigay. Ipinikit niya ang mata niya saglit, tapos ay dumukot sa bulsa at inabot sa akin ang isang envelope. Ito ang pera. Magpakalayo-layo ka na. Umalis ka na ngayong gabi bago pa tuluyang mahulog ang loob niya sa'yo. Kunin mo itong pera para makapagsimula ka na ng bagong buhay mo. Tinanggap ko ang envelope pero hindi ko sinilip kung magkano bang laman nun. Dumiretso lang ako sa kwarto at nag-impake. Kahit naman ako ay ayaw ko na din ng ganong setup. Ayaw ko nang lumalim ang nararamdaman ko kay Leah. Kaya habang maaga pa, kung makakaiwas pa, iiwas ako kasi alam ko naman na business lang ang naging relasyon namin at malabong maging forever iyon. Pero nang palabas na ako ng gate, may narinig akong tumawag ng pangalan ko. Si Leah. Eman, aalis ka? Tanong niya. Hindi ako makatingin sa kanya. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na, oo, kailangan. Pero hindi ko maibukas ang bibig ko. Pinigilan ko ang sarili ko. Pinili kong iwan siya. Pinili kong sundin ang amo kong kahit nasasaktan ay marunong pang magpakumbaba. Akala ko'y tapos na. Akala ko yung pag-alis ko sa bahay nila ay katapusan na ng lahat. Hindi ko na kinausap si Leah at hindi ko rin sinubukang bumalik pa. Pero kahit anong layo ko, dala ko pa rin siya sa isipan ko. Kahit saan ako mapunta, sa jeep, sa terminal, sa mumurahing kwarto na tinutuluyan ko pagkatapos ng pag-alis ko, nasa isip ko pa rin siya. Ang huling tingin niya at ang mga haplos niya. Isang linggo nang umalis ako sa bahay ni Mang Hector,
Ayon sa kumpare niya na minsan ko nang nakilala, tahimik pa rin daw ang bahay. Pero may nabanggit siya na tumawag ng atensyon ko. Madalas na raw na nasa loob ng kwarto si Leah. Hindi na raw lumalabas masyado at madalas daw sumasakit ang ulo at napapadalas ang pagduduwal nito. Noong una inisip ko baka dahil lang sa stress, pero hindi ko mapigilan ang kutob ko. At nung gabi ngang iyon, nakatanggap ako ng text. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang number ko. Siguro galing sa cellphone ni Mang Hector. Pero isang gabi, habang nakahiga ako sa lumang kama sa inuupahan kong kwarto, tumunog ang cellphone ko at nang buksan kong message. Sa unahan ng mensahe ay nagpakilala siya na siya si Leah. At sa mga sumunod ay ikinagulat ko na dahil ang nakalahad doon ay buntis siya at ako ang ama. Kakapacheck up pa lang daw niya. 6 weeks na ang dinadala niya at sigurado daw siyang ako ang ama kasi ako lang daw ang lalaking nakasama niya ng ganong panahon. At sa huli ng mensahe, tinanong niya ako kung ano pa ang gagawin namin. Kuya Dax, sa aminin ko, hindi ko alam ang isasagot ko ng mga oras na yon. Hindi ko rin alam kung karapatan ko pang magdesisyon. Ako yung umalis. Ako yung pumayag na ibenta ang damdamin ko sa isang kasunduan. Pero hindi ko rin siya pwedeng pabayaan. Hindi ko alam kung paano ako babalik sa bahay nila. Parang may humihila sa akin patras. Pero mas malakas ang boses ng konsensya ko. Hindi ko pwedeng pabayaan si Leah. Lalo na ngayong may dinadala na siyang buhay na parte ng katawan ko. Linggo ng hapon ako nagdesisyong bumalik sa bahay ni Mang Hector. Tahimik ang kabahayan. Walang masyadong tao sa paligid. Nadatnan kong nakaawang lang ang gate kaya dumiretso na akong pumasok. Nang nasa may pinto na ako, may narinig akong mahihinang tunog ng kutsara at pinggan. Siguro'y naghahapunan na sila. Bumuntong hininga muna ako bago kumatok. Pero bago ko pa maituloy ang katok ko, bumukas na ang pinto. Si Mang Hector ang nagbukas, pero walang baka sa mukha niya ang pagkagulat. Parang inaasahan na niya ang pagdating ko. Ikaw na pala yan, Eman. Sige, tumuloy ka na. Sabi niya. Sumunod naman ako sa loob. Sa dining table nakaupo si Leah, pero hindi siya kumakain. Hawak ang tiyan niya. Parang bago ako dumating ay may malalim na silang pinag-uusapan sa hapagkainan. Nang nakaupo na kaming tatlo sa may hapagkainan, walang nagtangkang magsalita nung una. Pero binasag ni Mang Hector ang katahimikan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Eman. Kahapon, nakita ko sa basurahan ng pregnancy kit at alam kong buntis ang asawa ko at alam naman nating hindi sa akin iyon. Ulitin ko, hindi ako galit sa inyo dahil ako din naman ang may kasalanan dito. Alam ko, Leah, na isa sa pangarap mo ay maging ina. Bumuo ng isang masayang pamilya na malabong maibigay ko na sa iyo. Unang-una, matanda na ako. Hindi na rin magtatagal ang buhay ko. Gusto kong maging masaya ka at alam kong mararanasan mo iyon kay Eman. Lalo pat magkakaanak na kayo. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Huwag mo na akong intindihin. Basta may isang pabor lang ako sa'yo. Gusto kong ipakilala mo ko sa magiging anak niyo bilang lolo niya. Tumayo si Leah sa kinaupuan niya at lumapit siya kay Mang Hector. Lumuhod siya sa tabi nito. Hinawakan niyang kamay ng kanyang asawa at niyakap siya ni Leah. At ang yakap na yun ay hindi para sa pagmamahalan nilang natapos, kundi bilang paalam. Paalam na may respeto pa rin sa isa't isa at paalam na may pasasalamat. 2 linggo pagkatapos naming umalis sa bahay ni Mang Hector,
Humanap kami ng maliit na bahay sa isang bayan sa Batangas. Maliit na apartment lang iyon, pero may sariling kusina, maliit na sala, at kwarto na sakto lang para sa isang bagong pamilya. Wala pa kaming masyadong gamit. Isang kama lang, electric fan, rice cooker, at isang maliit na mesa. Si Leah, kahit buntis, ay matyagang inayos ang bahay. Ako naman ay nagsimulang maghanap na kahit anong trabaho. Nakapasok ako bilang delivery helper sa isang hardware sa store sa bayan. Hindi naging madali nung una, Kuya Dax. Minsan kinakapos pa rin kami. Pero nagiging masaya pa rin kami kasi sa bawat gabi, magkayakap kami ni Leah at sa bawat paggalaw ng baby niya sa tiyan, napapaluha siya. Isang gabi habang malakas ang ulan sa labas at nakahiga kami, habang inihimas kong likod niya, nagsalita siya. Alam mo, Eman, wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Kasi kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi ko malalaman kung ano talagang pakiramdam na maging isang ina. Matuling dumaan ang mga buwan. Araw na ng kapanganakan ni Leah. Pagdating namin sa lying in, sinalubong kami ng midwife. Hindi ko inakalang ganun pala kahirap ang mga anak. Sa bawat sigaw ni Leah, ramdam ko yung sakit. Pinipilit niyang huwag umiyak, pero sa bawat contractions, napapamura siya sa hirap. Hanggang sa marinig namin ang iyak ng sanggol. Mr. Mrs., it's a healthy baby boy. Pag-anunsyo ng midwife sa amin. Hindi ko napigilang mapaluha. Tiningnan ko si Leah. Humihingal. Pagod pero nakangiti pa rin siya. Inilagay ng midwife ang sanggol sa dibdib niya. At ang unang ginawa ng baby namin, hinawakan niya ang daliri ng kanyang nanay. Pagkatapos linisan si baby, nilapitan ako ng midwife. Sir, gusto mo ba siyang kargahin? Hindi kaagad ako nakasagot. Pero lumapit ako at kinuha ko si baby sa midwife. Ang liit niya at ang gaan. Pero ramdam mo ang bigat na magiging responsibilidad ko sa anak ko. Tiningnan ko siya sa mukha. Kamukha niya ang nanay niya. Kamukha siya ni Leah. Pero yung ilong, medyo nakuha sa akin. Hindi ko na napigilan na tumulo na ang luha ko. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay. Sa dami ng pagkakamaling nagawa ko, ngayon lang ako nakaramdam na may ginawa akong tama. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Leah. Tumingin ako sa kanya at hinawakan ko ang kamay niya. Liam. Liam ang ipapangalan natin sa kanya. Bakit naman yun ang napili mo? Bakit Liam? Pinagsamang pangalan natin yung love. Leah at Eman. Pero lamang lang yung sayo. Pero pinagsama natin pangalan yun. Pero higit pa ron. Kasi gusto kong lumaki siya na malakas, marespeto, at may paninindigan. Yun kasi ang meaning ng pangalan na yun. 2 buwan matapos ipanganak si Liam, habang pinapatulog ko siya sa dibdib ko, biglang nagtanong si Leah. Eman, sa tingin mo, dapat ba natin siyang dalhin kay Hector? Hindi kaagad ako nakasagot. Matagal ko na rin iniisip yon, pero hindi ko alam kung handa na pa ako. Kasi alam ko, hindi basta pagbisita lang ang gagawin namin. Ito ay isang pagharap sa taong naging malaking parte ng buhay namin. Naging saksi sa lahat ng mali na sinubukan naming kalimutan. Pwede naman. Kasi 'di ba, lolo siya ni Liam. Maaga kaming bumiyahe kinabukasan. Kapwa tahimik lang kami sa biyahe at walang masyadong nagsasalita. Tanging mahihinang ungo lang ni Liam habang natutulog sa braso ni Leah ang naririnig namin. Pagkarating namin sa bahay ni Mang Hector, ang private nurse niya lang ang sumalubong sa amin. Agad naman kami nagpakilala sa kanya at ang sabi nga nito, ang kabilin-bilinan daw ni Mang Hector pag dumating kami,
papasukin kagad kami ng bahay. Pagpasok pa lang namin ng bahay ay amoy gamot at liniment ang sumalubong sa amin. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Mang Hector sa recliner chair. Naka-jacket at may oxygen sa gilid. Payat na siya at maputla. Pagkakita niya sa amin ay hindi siya nagsalita kagad. Tiningnan niya si Leah. Tiningnan niya si Liam. At tiningnan niya ako. Tapos muling ibinalik ang tingin sa bata. Hector, kumusta ka na? Ito na si Liam mo. Ang apo mo. Kuya Dax, ito ang hindi ko makakalimutan. Nanginginig ang kamay ni Mang Hector nang tanggapin niya si Liam. Hinilapit ito ni Leah sa dibdib niya. Pinikit niyang mata niya at napahinga ng malalim. Sumunod naman akong lumapit kay Mang Hector at sa huling pagkakataon, humingi ako ng pasensya sa kanya. Mang Hector, pasensya na po sa lahat . Pasensya na po sa mga nagawa namin. Hindi ko inaasahan ng hawakan niya ang balikat ko. Eman, wala kang dapat ihingi ng tawad. Bastang ipangako mo lang sa akin na aalagaan mo si Leah at ang apo kong si Liam. Maging ama ka sa kanya. Hindi lang sa pangalan, kundi na rin sa gawa. Lagi mong tatandaan yan. Ipangako mo sa akin yan. Yun na po ang huling beses na nakausap namin si Mang Hector. Ang sabi po kasi ng nurse niya, 1 linggo ng pagbisita namin, binawian na rin po siya ng buhay. Parang hinintay niya lang kami ni Leah bago siya mamaalam sa mundo. Nagpapasalamat din po kami sa kanya kasi sa lahat po na nangyari sa amin. Hindi po namin inaasahan na pamamanahan ni Mang Hector sina Leah at ang apo niyang si Liam ng malaking halaga na nagamit namin para makapagtayo ng isang maliit na negosyo at makapagpundar na rin ang sarili naming bahay. Sa ngayon po Kuya Dax, kuya na si Liam kasi may 2 na pong sumunod sa kanya. Dito na po natatapos ang kwento ko Kuya Dax. Mula sa pagiging simpleng driver hanggang sa pagiging business partner na mag-asawa hanggang sa pagiging ama. Ito ang kwentong hindi ko inakalang isusulat ng tadhana para sa amin ni Leah. Maraming salamat po kung maisa sa boses niyo ito sa channel ninyo. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel ninyo at more subscribers to come. Ako po si Eman at ito ang true confession ko.